Beshi si Chloe. Siga ang kanyang ama. Isasayaw kaya siya nito sa nalalapit niyang 18th birthday o debut. Once upon a time, sa bayan ng Hordan sa Guimaras, may nangarap maging sundalo, si Leo. Amo ginang gusto ko suna mag-army ko mo. Tiga ang kaso lang yang ang nanay ko hindi sa magsugot sa muna kanya tagtagati kamo do nalapakan mong imo kamatayon sunada. Dahil nabigo, si Leo nagrebelde, naging siga. Medyo bad boy gina ko didre bisan mangkot din ako. So una inom puna standby ko sa diin-diinom na. May mga atraso to sa piyati, siyempre ara ka man day. Hanggang nakilala niya si Maria Fe. Pagka nakapamilya na ko, likaw-likaw na ko na sa mga muna. Laking tuwa ni Leo, isilang ang kanilang panganay, isang lalaki, si Leo Jr. o Yokyo. Nalipay ko pagka balo ko nga laki. Nung bata pa raw si Yokyo, spoiled siya sa kanyang ama. Bang! Bang! Sing gamay sa akin, nabaklang ko sing mga halampangan niyang mga traktarak o pusil-pusil. Pero hindi na siya gusto niya mga bagi na ya. Mag-aki na di ang mga maestraso ng nanada. Gamo gina sa mo, ginaimutada niya gina ya. Yung mga pambabaeng gawain, yun yung ginagawa ko. Tapos kadalas mga kalaro ko, mga babae. Minsan po, tinatanong niya lang po ko kung ano ba talaga yung gusto ko, ang lalaki o babae. Sinasagot ko naman po siya, babae. Kaya yun po, pinapagalitan niya po ako. Kung nasaway ko na siya nga, hindi ko gusto mag-anad sa bla mo na. Junior ko sa daan mo, gusto ko mag-normal lang yung nga laki sa pariyo man sa akong bla. At least kanami, ako may madalas yung apelido ko. Lumayo ang loob ni Yokyo sa kanyang amang siga. Bahala kayo dyan, maganda ako! Hanggang unti-unti siyang nagladlad. Gustong-gusto ko po maging makeup artist hanggang sa sinama po ko ng handler ko ngayon sa Miss Gay. I am Chloe Lay Malimit and I thank you. Nalaman na lang po nila na nag-join ako ng pageant kasi po nakikita po nila na meron na po akong mga sash. Nahihiya ako kasi baka sabihin ng iba na may kapatid akong bakla tapos sumasali sa mga contest. Minsan nag-aaway kami, lalong-lalo na kapag gabi na siya umuwi. And hindi ko po sinasabi sa kanila pero feel ko mayroon silang favoritism sa amin magkakapatid. Na parang yung nakafocus lang sila sa mga kapatid ko sa bunso namin. Kapag lasing na lang po siya, doon niya na lang po sinasabi sa akin na wag po ako magiging bakla dahil nakakahiya po yun at hindi daw po yun makakatulong sa akin. Ako daw po yung anak niya na papatay sa kanya. Gusto ko normal man saya nga makapamilya sa uli. Siyempre paano ya kung maggulang ka na may mabulig sa iya sa imo bla. Pero may kakampi si Yokyo, ang kanyang nanay Maria Fe. Gusto niyang sumali sa mga contest na pageant, pinapayagan ko siya. Siyempre proud ako, parang totoong babae kong kumilos. Sa kasalukuyan, pinagsasabay ni Yokyo ang pagsali sa mga beauty contest o BeauCon at pagraraket bilang makeup artist. Meron daw kasi siyang pinag-iipunan, ang kanyang debut. Pinili ko po na mag-debut sa 18 kasi yun po talaga yung sigaw ng puso ko na kahit pinanganak akong lalaki, pusong babae po talaga ako. Gusto kong ipakita kina mama na kaya kong gumawa ng sarili kong party na hindi ako humihingi ng pera o suporta nila. Ito rin po ay magiging inspirasyon sa mga libo-libong kapwa ko LGBT. Doon nakibot naman ko balsa nga mo na. Paano kayo mo magdibo? 18 ka pa lang. Kung ninsindihan mo ang magpadibo ka, 21 ka gina. Mabuti na lang, to the rescue, ang kanyang fairy godmothers, ang kanyang mga BFF o best friends forever, nagbayanihan. Sinagot ang gown, decors, makeup at pre-debut photoshoot ni Yokyo. Parang magkakapatid lang kami dito sa barangay, nagtutulungan. Pero wala na raw ibang birthday wish talaga si Yokyo, kundi ang mapabilang sa kanyang 18 roses. Walang iba kundi ang kanyang ama. Hindi ko po masabi sa kanya na gusto ko po siyang isayaw dahil hindi niya ako tanggap.
para sa amin, mga bakla, yun po yung pinaka-hardest part ng buhay namin. Nasabihin sa tatay namin na dito kami masaya. Kaya kabalungan sa daan nga, hindi ko hilig sa mga monoblock. Kahit na ikaw ay nagbago na, ibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Nitong nakaraang linggo, inihanda na ang plaza para sa debut ni Yokyok. Ang fairy godmother niyang si Bryle. Minagic si Yokyok. Ginawa siyang prinsesa. Excited po ako na sobrang saya na parang iiyak po. Hindi ko pa po alam kung isasayaw po ako ni Papa. Ang plaza, naging runway ng mga bisita. All eyes sa pagpasok ng debutant. Suot ang kanyang Pink Princess ball gown. May 18 balloons, 18 blue bills o tig 1,000 piso. As a friend, as a magulang mo, always ako ari, dahil bala mo man na. 18 huggables, 18 candles at treasures. So sorry kung talaga inaway kita kasi siya ang ko kay basta pili mo ng kita na akin talaga. At ang panghuli, ang 18 roses, kung saan isinayaw siya ng kanyang mga crush at kaklase. Ang tanong, matutupad kaya ang pangarap ni Beshi na makasayaw ang kanyang amang siga? Hindi ko saot kay tungod na uya ko. Hiling lang ni Yokyok, sana dumating ang kanyang ama at mapasama sa kanyang 18 roses hanggang dumating na ang kanyang pinaka last dance. Ito na kaya ang kanyang ama. Pero hindi pala, kundi ang kanyang kapatid na si Lawrence. I am happy because natupad ang handong ko. Kaisang unabi ko, imagination, imagine lang ko. Yun pala, hindi pa tapos ang programa. Dahil may mystery guy na dumating na gusto rin siyang isayaw. Walang iba kundi ang kanyang tatay Leo, ang kanyang amang Siga. Ang ginambal ko sa masay, baliwala ko muna na kay nabatong tanaga. Salamat kikigin. Buligan mo ko nga madayon eh. Ano yung feeling na nakasayaw mo siya? Sobrang saya po ng feeling kasi po yun po talaga yung pangarap. Siyempre lalipay eh. Nga, wala ko ma-expectar nga sa muna nga gabi. Magpudlong bata ko nga. Kahit hindi raw sila nagkakaunawaan, kailanman hindi raw nawala ang pagmamahal ni Leo sa kanyang anak. Sang primero, pagbalo ko na lang ako kakanto, sing uli, gamba sila niya nga na, grabe bata mo. Kanto ko na sa kuhan ka, inamoy ko na para hindi man ko dula makahuyat. Agap-nakik niya, sambalang, katilaw sakit sa kuhan niya. Ado, hindi ko ba kabatas mo pa dapat. Nauya ako magsaot, pero nagbulig ako sa ilaw rubrahon. Nagbulig ako pang decorate sa ilang sa stage.
Nabulig ako pang luto. Siyempre doon nalipay ko nalambot yung bata kong handong yung magdibos. I'm so very thankful kay ikaw ang naging papa ko. Kahit hindi mo ako tanggap nung una, hindi mo pinaparana sa akin yung mga nararanasan ng iba kong kapwa bakla na binubugbog ng papa nila. Tapos lagi mong tatandaan na kahit ganito ako, kaya kong itayo yung pangalan natin. Gaano man katigas, Hindi ba? Sinabi ko na sa'yo, magpakalalaki ka. lumalambot ang puso ng mga magulang. Lalo na kapag ang nakasalalay ang kaligayahan ng kanilang mga prinsipe at prinsesa. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.